Magandang umaga po. Tayo po ay nasa panahon na hairline lang yung deception. Napakanipis ng pagitan ng katotohanan sa kalituhan o kamalian. Isa nga po dito yung sa ibang bansa, mayroon pong nagpipreach ng Word of God na sinasabi niya na ayaw ng Diyos ang mga kasamaan, kahalayan, partikular. Sabi niya, makasalanan tayo pare-pareho, kailangan nating magsisi, magbalik loob sa Diyos. So kagandahan doon, sinama nung preacher yung sarili niya sa makasalanan na kailangan na humingi ng tawad, lumapit sa Diyos, bagamat naunang na siyang ginawa yon. Ngayon may lumapit sa kanyang isang tao na ang kanyang katipan ay pareho niya na kasarian. Sabi niya, ang preaching ng Panginoon is acceptance, pag-ibig, pagmamahal. So parang sinasabi nung nagsasalita na lalaki na may kapwa lalaki na karelasyon, parang sinasabi niya, tanggap kami ni Jesus kung sino kami. Ngayon pag-usapan natin, ano ba yung love, acceptance, and God's judgment? Ano ba yung pag-ibig ng Diyos, pagtanggap ng Diyos, at paghahatol ng Diyos? Magpasalamat po tayo na meron pong mga account sa Old Testament na magpapakita sa atin at magpapabigay linaw kung ano ba yung pag-ibig, pagtanggap, at paghahatol ng Diyos. Nakikita po natin ito sa Genesis. When we say the Genesis, the book of the beginning, pag sinabi pong aklat ng naunang o sinaunang paglikha o paglilikha ng Diyos, pinanggalingan from the beginning. Mayroon pong dalawang sulat dyan na magbibigay linaw po sa issue ng pag-ibig, pagtanggap, at paghahatol ng Diyos. Una po sa Genesis chapter 6, ng panahon ni Noah, at sa Genesis chapter 17, sa panahon po ng Sodom at Gomorrah. Basahin po natin ito at nakikita po natin yung kaliwanagan patungkol sa pagtanggap, paghatol, pag-ibig, pagtanggap at paghatol ng Panginoon. Ito po, basahin natin po sa Genesis chapter 6. Tagalog po basahin natin para maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino lalo. Although marami sa atin marunong mag-English pero meron po kasi nagre-request Tagalog. Genesis chapter 6, ang kasamaan ng sangkatauhan. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae at ang mga ito'y magaganda. Na makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y sumiping o pumili sa kanila at ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko pa ihintulot na mabuhay ng matagal ang tao, sapagkat sila'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon lumitaw ang mga higante, itong supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao. Take note ha, sabi po dito sa verse 5, nakita na ni Yahweh ang labis na kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Labis na ang kasamaan, walang iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Napakabuting tao ni Noe, siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon, palibhasa ay namumuhay na kasama ng Diyos. Yun po pala ang sikreto para mabuhay na mabuti, mabuhay nakalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, mabuhay tayong kasama natin ng Diyos. So ang bibigyan din po natin dito ay yung word na napakasama na ng tao. Noong panahon na yun, ni Noe. Kaya nga po,
yung pinakamataas na mountain, lampas-lampas pa dun. 100 meters pa yung taas. Kaya lubog talaga lahat ng paligid. And human race o yung tao ay muling nagsimula sa lahi ni Noah. Ngayon, anong koneksyon nito sa panahon ni Abraham? Kung nung panahon po ni Noe, ginunaw po ng Diyos ang mundo by means of water, panahon naman po ni Abraham, dahil nga po sinabi ni God, hindi ko nagugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig, may nangyari pong similar judgment ang Panginoon. So, topic natin ano ba ang pag-ibig, pagtanggap, at paghahaton ng Diyos. Puntahan muna natin po yung panahon ni Abraham. Kung ano po yung nagpagalit sa Diyos sa ginagawa ng tao. Ito po. Ang labis na kasamaan ng mga lalaki sa Sodoma sa Genesis 19. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel. Nakaupo sila sa may tuwa ng lungsod. Pagkakita ka sa kanila, siya tumayo at sinalubong sila. Nagpatira pa sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, kayo po'y inaanya ako sa amin. Doon na po kayong maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga, kayo ay magpatuloy sa paglalakbay. Ngunit sumagot sila, salamat, dito na lang kami, magpapalipas ng gabi. Ngunit sila'y pinilit niyang mabuti, kaya't sumama na rin sa wakas. At ipinaghanda sila ni Lot ng masarap na hapunan. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong sila, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo at sisipingan namin. So yung dalawang angel po, na lalaki po yung angel bumisita kay Lot. Yeah, kasi alam ni Lot yung pangyayari sa paligid Same-sex union, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sobrang kasamaan, gaya ng panahon ni Noe. Sobrang kasamaan. Ngayon, ito po sinabi. Verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga Sodoma, ng mga taga-Sodoma ang bahay, lahat ng lalaki, ng lungsod. Imagine mo, lahat ng lalaki. Bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong sila, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo, sisipingan namin. Lumabas sila at sinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan. Napakasama ng gagawin ninyong yan. Ako yung may 2 anak na dalaga, sila na ang ibibigay ko sa inyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga paunauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung hindi mo gustong masaktan. At tinulak nila sila at tangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinalpak siya ng kanyang mga panauhin at sinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ang mga pinto. So, re-rape nila yung 2 angel na lalaki. Yung kasi ang gusto nila dun kapwa sa lalaki, kapwa sa babae. Hindi sa reason kung bakit ginunaw po ni God ang Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng asopre. At ayon sa pag-aaral, pumutok ang bulkan, maraming sopreng tumabon sa kanila at there is hailstone from heaven based sa pag-aaral. Kaya yung particular na lugar ng Sodom at Gomorrah, natupok talaga dahil sa kasamaan. Now, question, ano yung topic natin? Love, acceptance, and judgment. Pag-ibig, pagtanggap, at paghatol. Doon muna tayo sa pag-ibig. Lahat ng tao minamahal ng Panginoon. At ang kanyang batayan sa pag-ibig niya is yung kanyang holiness. Bakit? Di ba nagagalit sa sama-sama? So pag masama po yung bagay, wala po yung pag-ibig ng Diyos doon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kabanalan. Ngayon, tinanggap niya si Noe at si Abraham. Even sila, sa pamamagitan ni Abraham, tinanggap niya sila. Bagamat pamangkin lamang ni Abraham sila,
nadamay siya sa pagtanggap ng Diyos. At partikular doon kanina kay Noe, nabanggit natin sa Genesis 6 verse 9. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa ay namumuhay na kasama ng Diyos. Yun pala yung sikreto. Para malamang nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, namumuhay kang kasama ng Diyos sa kabanalan, hindi sa kasamaan. When say kabanalan, hindi niya nilalabag yung kabanalan ng Diyos. Pag sinabing kabanalan ng Diyos, yung tamang paglakad sa panuntunan ng Diyos. Yun ang pag-ibig at pagtanggap. Ang mamuhay kasama ng Diyos sa kanyang kabanalan, yun po yun. Ngayon, ano ang paghahatol ng Diyos? Nandinig natin. Sabi niya, dahil sa kasamaan ng mga tao, nung panahon ni Noe at panahon nila, darating ang judgment. Ganun lang po kasimple. Sa panahon natin ngayon po, na paghahalo na ang mabuti at masama, parang ang nagiging batayan is kung anong gusto ko, yun. Sumunod ang Diyos sa akin kasi yun ang gusto ko. At yan ang sinasabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Basahin po natin. 2 Timothy verse 3, 1 to 7. Ito po. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili. So maraming tao, minsan naging buhay din natin ito. Ang rules niya, my rules is me. Kung anong gusto ko, yun. Kung ano sa tingin ko magpapasaya sa akin, yun. Kung ano sa tingin kong tama, yun. Ito yung sinasabi. Ang mga tayo magiging makasarili, gahaman sa salapi. Marami na pong nasirang relasyon. Kahit anong uring relasyon, nasira dahil sa pera. Palalo, mayabang, pinagsama po yun. Mas malalim ang palalo at mayabang dahil sa mga achievement in life, dahil sa mga possession in life, gahaman sa salapi. Ayun. Gahaman sa salapi. Palalo, mayabang, mapang-alipusta. Yung bang binababa natin ang pagkatao ng isang kapwa natin. Suwail sa magulang. Panahon ngayon, napakarami po. Sobra. Bata pa lang makikita mo suwail na. Binabato magulang, minsan sinisigawan pa. At makikita mo, pag matanda na, hinahayaan na. Kasi ngayon ang sabi sa huling panahon, marami magiging suwel sa magulang. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ano ibig sabihin ng walang utang na loob at lapastangan sa Diyos? Pag sinabing walang utang na loob, simpleng-simpleng pagkaunawa, yung mga taong tinulungan tayo, sa huli, kailangan nila tayo, hindi naman natin sila mabalikan ng tulong, at the same time, masama pa sila sa paningin natin. Ano naman sabihin na lapastangan sa Diyos? Pag sinabing lapastangan sa Diyos, binubura na natin yung pamantayan niya sa kabanalan. Sinasabi pa natin yung kasamaang ginagawa natin, katanggap-tanggap sa Diyos. Kalapastanganan yun. Kalapastanganan yun. Yung bang magawa lang natin yung gusto natin sa sarili natin, sasabihin natin, ang Diyos ay pag-ibig, kaya tanggap niya ako. Kalapastanganan sa Diyos yun. Kalapastanganan sa Diyos. Yung sasabihin natin, Bible, wala na, obsolete na yan. Obsolete na ang Bible. That is kalapastanganan sa Diyos. Yan po ang mga pangyayaring nakikita po natin ngayon. At sabi dito sa verse 3, bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri. Kaya nga nabuo yung word na marites, bagamat parang injustice yata yun. Mapanirang puri, mapusok, marahas at namumuhi sa mabuti. Ikita mo yun. Kung ano yung mabuti, namumuhi doon. At kung ano yung masama, nag-i-enjoy. Kasi nga po, lovers of themselves. Di ba may mga sinasabi na kung saan ka masaya, gawin mo? That's not good principle. Dahil hindi lahat na magpapasaya sa atin is tama o mabuting bagay.
Katwiran ng tao ngayon, kung saan ako masaya, ang pakialam nyo, buhay ko to. Kaya doon dumarating yung puntos na ang tao ay namumuhi sa mabuti. Sinabi nga ng 2 Timothy chapter 3. Ano pa sabi dito? Ito, matindi. Oh. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang tarus, palalo at mahilig sa kalayawan. Nakakalungkot nga. Dati pag Semana Santa, talaga mga tao, kung di man nasa loob ng bahay, talagang very religious ngayon eh. Nasa pits, nagpa-party, hindi lang yun. Marami mga bagay-bagay. Kasi sabi nga ng Bible, mahilig sa kalayawan, sa halip ng mga bagay na ukol sa Diyos. Ito pa matindi, verse 5. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong mga tao. So kung iisa-isain po natin ito masyadong mahaba, so enough time na po itong ating pinag-uusapan. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal, pagtanggap, at paghahatol ng Diyos? Love, acceptance, and judgment of God. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabase sa kanyang kabanalan. Makasalanan ka, papatawarin ka niya because of that's love. Hindi ibig sabihin makasalanan ka, papatawarin kita, gawin mo pa rin yung masamang ginagawa mo, hindi ganun. Ano ibig sabihin ng acceptance? Tinanggap kita, kahit makasalanan ka, nilinis kita. Pero doesn't mean na tinanggap kita, may lisensya ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi ganun. At tinanggap lang tayo ng Ama dahil sa Panginoong Jesucristo. Sino daw nagsabi niyan? Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. John 14:6. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Jesus Christ is the only perfect example. Si Kristo po ang tanging perpektong halimbawa ng paglapit sa Diyos. Kaya nga si Noe, sabi kanina, naging mabuti dahil namumuhay, nakalapit ng Diyos. At ang isa na tanging proof na kasama natin ng Diyos, pumapayag tayo na lumakad sa kanyang kabanalan, sa kanyang katuwiran. Judgment. Napakalinaw. Judgment ng panahon ni Noah sa baha. Judgment ng panahon ni Abraham sa Sodom at Gomorrah, ginunaw sa pamagitan ng apoy, ng asopre, galing sa bulkan at mga hailstorm. Mas pinili gumawa ng masama. Pag sinabing masama, kalaban ng kabanalan ng Diyos. Ganun po kasimple. Kaya, nasa panahon po tayo ng deception, yung sinasabi ng iba, kung sino ako, tanggap ni Jesus yan. Siya nga nagpipis ng love eh. Tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos hindi mo pwedeng ihiwalay sa kanyang kabanalan. Pag sinabing kabanalan, ayaw na mga bagay na masama. Ayaw na mga bagay na taliwas sa katuwiran, sa righteousness ng Diyos. Pare-pareho po tayong makasalanan at mayroong isang namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Tanggapin po natin sila. Tanggapin natin po ang Panginoong Hesus sa buhay natin. At marami na po mga kilala tayong tao na nabago ang buhay dahil sa Panginoong Hesus. At isa ka na dyan. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon, kaya pag sinabing pag-ibig, pagtanggap, at paghatol, balikan natin nung panahon ni Noe, nung Great Flood, at panahon ni Abraham sa kanyang pamangkin sa Sodom at Gomorrah. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tandaan po natin, hanggat buhay po tayo, nandoon po yung big chance sa magbalik loob at patawarin tayo ng Panginoon. Through Jesus Christ, His death, sa kanyang kamatayan, pagkamatay sa krus, pagkapako, pagkamatay sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay sa ikatlong araw. Kasama ka sa gusto niyang patawarin at mahalin. God bless po. God bless.